Noong tag-araw ng 1942, naglunsad ang Nazi Alemanya ng isang bagong opensiba sa silangang harapan na may layuning sakupin ang mga taniman ng langis sa Kaukaso at tiyakin ang kontrol sa Ilog Volga. Ang lungsod ng Stalingrad na matatagpuan sa estratehikong lokasyon sa tabi ng Volga ay naging pangunahing layunin. Nagsimula ang operasyon sa pamamagitan ng mga pambobombang panghimpapawid na sumira sa malaking bahagi ng lungsod. Pagkatapos nito, sumiklab ang matagalang labanan sa mga lansangan kung saan ang resistansyang Sobyet na inorganisa kada sektor ay nagtagumpay sa pagpigil sa paglusob ng mga Aleman. Bawat guho ng gusali ay naging posisyong pangdepensa na lalong nagpahirap sa galaw ng mga puwersang mananakop. Noong Nobyembre ng 1942, naglunsad ang pulang hukbo ng isang kontraopensiba na pumalibot sa ika-6 na hukbong Aleman. Naipit na walang sapat na supply, tumagal ng ilang linggo ang pagtitiis ng mga Aleman sa ilalim ng matinding lamig, kulang sa pagkain, bala at gamot. Hindi naging sapat ang mga pagtatangkang iligtas sila. Ang huling pagsuko ng mga tropang Aleman noong Pebrero ng 1943 ay nagbago ng takbo ng digmaan. Paanong ang isang wasak na lungsod ay naging tagpuan ng isa sa mga pinakamahalaga at pinakamatinding labanan sa kasaysayan? Mula sa Operasyong Barbarossa hanggang sa pagdating sa Stalingrad. Noong ika-22 ng Hunyo ng 1941, inilunsad ng sandatahang lakas ng Nazi Alemanya ang Operasyong Barbarossa laban sa Unyong Sobyet. Higit sa 3 milyong sundalong Aleman, kasama ang mga tropang Romano, Hungaro, Italyano at Pinlandes ang tumawid sa hangganan mula Baltiko hanggang Dagat Itim. Idinisenyo ang kampanya bilang isang mabilisang opensiba upang talunin ang pulang hukbo sa loob lamang ng ilang linggo. Sa mga unang buwan, nagtagumpay ang mga puwersang Aleman sa pagsakop ng malaking bilang ng mga bihag at sa pagpapalawak ng kanilang mga linya sa malawak na kapatagang Sobyet. Inayos ang opensiba sa 3 pangunahing direksyon. Ang hilagang grupo ng mga hukbo ay sumulong patungong Leningrado, ang gitnang grupo ay patungong Moscow at ang katimugang grupo ay umatake sa Ukranya. Sa mga unang yugto, hindi na ampat ng pulang hukbo na apektado ng mga purgasyong pampulitika at kakulangan sa organisasyon ang mga pag-atake. Ang mga labanan sa Minsk at Smolensk ay nagtapos sa napakalaking pagkalugi ng mga Sobyet. Gayunman, ang bilis ng pagsulong ng mga Aleman ay nagdulot ng mga problema sa supply at nagsimulang lumakas ang resistansya habang nagkakabuo muli ang mga tropang Sobyet. Noong tag-init at taglagas ng 1941, hinarap ng mga puwersang Aleman ang lumalalang mga paghihirap. Ang kakulangan sa paghahanda para sa isang matagal na digmaan, ang pagkasira ng kagamitan at ang malalayong distansya ay nakaapekto sa kakayahang kumilos ng Wehrmacht. Patuloy na nakialam si Hitler sa mga desisyong militar na nag-utos ng paglihis ng mga puwersa na lalo pang nagpabagal sa pagsulong patungong Moscow. Pinahina ng mga pagkilos na ito ang kakayahang magtuon ng lahat ng yaman sa iisang direksyon at nagbigay daan sa pagbangon ng mga Sobyet. Pagdating ng taglamig, kulang sa gamit ang mga tropang Aleman para sa matitinding lamig. Ang kontraopensibang Sobyet na inilunsad noong Disyembre ng 1941 sa ilalim ng pamumuno ni Georgy Zhukov ay nagtulak sa mga Aleman palayo sa Moscow. Hindi nakamit ng inaasahang mabilisang kampanya ang mga layunin nito. Napilitan ang pamunuan ng mga Aleman na baguhin ang kanilang estratehiya para sa susunod na taon. Noong 1942, nagpasya si Hitler na ituon ang mga pagsisikap sa timog ng Rusya. Ang pangunahing layunin ay marating ang mga taniman ng langis sa Kaukaso at putulin ang mga supply ng Sobyet na dumadaloy sa Volga. Upang makamit ito, hinati ang katimugang grupo ng mga hukbo sa dalawa. Ang Grupo A ay dapat sumulong patungong Kaukaso, habang ang Grupo B, kasama ang ika-6 na hukbo sa pamumuno ni Friedrich Paulus, ay inatasang sakupin ang Stalingrad.
pinahina ng pagkakahati ng puwersa ang kakayahang umatake ng mga Aleman. Sa kabila nito, sumulong ang mga tropa sa Ukranya sa panahon ng tag-init ng 1942. Ang pulang hukbo na natuto mula sa mga pagkakamali noong nakaraang taon ay gumamit ng mga bagong taktika ng malalim na depensa, maayos na umatras at ginamit ang kalikasan bilang kalamangan. Bagaman malaki ang naging pagkalugi, napigilan ng mga Sobyet ang tuloy-tuloy na paglusob ng mga Aleman. Noong Agosto ng 1942, narating ng mga paunang puwersang Aleman ang pampang ng Ilog Volga sa hilaga ng Stalingrad. Ang lungsod na nasa isang estratehikong lugar para sa komunikasyon at transportasyong pantubig ay naging susunod na layuning militar. Bago magsimula ang labanan sa lungsod, naglunsad ang Luftwaffe ng serye ng malalaking pambobomba na sumira sa karamihan ng mga infrastrukturang sibil. Libo-libong sibilyan ang namatay sa mga pag-atake at ang lungsod ay naging usok na guho. Hindi naging madali para sa mga Aleman ang pananakop sa winasak na Stalingrad. Sa halip, ang mga guho ay nagsilbing likas na posisyong depensa para sa pulang hukbo. Ang labanan ay naging sagupaan sa bawat kalye at bawat gusali. Ang winasak na lungsod ay naging larangan ng digmaan kung saan nawalan ng saysay ang mabilis na galaw at lakas ng armas ng mga Aleman. Ang pagdating sa Stalingrad ay naging mahalagang pagbabago sa takbo ng digmaan sa silangan. Ang mabilis at matagumpay na pagsulong ng mga Aleman sa mga unang buwan ay humarap sa isang hindi matitinag na resistansya. Ang pulang hukbo, bagaman dumaan sa napakalaking pagkalugi, ay handang ipagtanggol ang lungsod kahit ano pa ang kapalit. Simula sa puntong ito, ang labanan ay hindi na magiging isang kampanya ng mabilisang galaw, kundi magiging isang matagalang digmaang nakakapagod. Ang pagsulong ng mga Aleman patungong Volga at ang simula ng pagkubkob. Noong tagsibol ng 1942, ang estratehiya ng mga Aleman sa silangang harapan ay nagbago ng malaki. Matapos ang kabiguan ng pagsulong patungong Moscow at ang matinding resistansya noong nakaraang taglamig, nagpasya si Hitler na itutok ang pangunahing opensiba sa timog ng Unyong Sobyet. Ang pangunahing layunin ay sakupin ang mga taniman ng langis sa Kaukaso at tiyakin ang kontrol sa Volga, isang mahalagang daluyan ng transportasyon para sa mga Sobyet. Ang katimugang grupo ng mga hukbo sa ilalim ng pangkalahatang pamumuno ni Gerd von Rundstedt ay muling inayos sa dalawang bahagi. Ang Grupo A na may tungkuling isakatuparan ng opensiba patungong Kaukaso at ang Grupo B na tinutok sa Stalingrad. Sa huli, ang ika-6 na hukbong Aleman sa pamumuno ni General Friedrich Paulus ay tumanggap ng misyong sakupin ng lungsod na may pangalan ng Pinunong Sobyet. Pinlano ang operasyon na may inaasahang mabilis na pagsulong at limitadong resistansya kahalintulad ng mga unang kampanya noong nakaraang taon. Sa mga buwang ng Mayo at Hunyo, naghanda ang mga puwersang Aleman upang ilunsad ang bagong opensibang pangtag-init na tinawag na Planong Asul. Sa timog na harapan, ang mga depensang Sobyet na nasa yugto pa lamang ng pagbawi ay nagbigay ng hindi pantay-pantay na pagtutol. Ang mga unit ng Aleman na sinuportahan ng mga dibisyong Romano, Italyano at Hungaro ay sumulong sa silangang Ukranya at rehiyon ng Donbas, sinakop ang mga estratehikong lungsod at napilitang umatras ang mga puwersang Sobyet. Habang sumusulong ang ika-6 na hukbo patungong Volga, nagsimulang lumala ang mga kondisyon sa lohistika. Humaba ang mga distansya at naging mas mahina ang mga linya ng supply. Ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga puwersa, bunga ng maraming layuning estratehiko ni Hitler, ay nagpahina sa kakayahan ng mga Aleman na magtuon ng lakas. Bagaman hindi napigilan ng resistansyang Sobyet ang pagsulong, napabagal ito sa ilang bahagi. Noong Hulyo, narating ng mga puwersang Aleman ang gitnang bahagi ng Ilog Don. Ang pagsakop sa Rostov at ang pagbubukas ng daan patungong Kaukaso ay itinuring na mahalagang tagumpay. Gayunman, sa halip na palakasin ang kanilang mga posisyon, nagpasya ang mataas na pamunuan ng mga Aleman na ipagpatuloy ang pagsulong patungong Stalingrad na lalo pang nagkapira-piraso sa mga magagamit na yaman. Lalong tumaas ang presyon sa ika-6 na hukbo
na kailangang tuparin ang misyon nito na may limitadong kagamitan at sa ilalim ng papalalang kalagayan. Pagsapit ng huling bahagi ng Hulyo at unang bahagi ng Agosto, lumapit na ang ika-6 na hukbo sa Stalingrad. Ang lungsod na nasa kanlurang pampang ng Volga ay isang mahalagang sentrong industrial at pangtransportasyon. Ang pagkontrol dito ay nangangahulugang pagputol sa isa sa mga pangunahing ruta ng supply ng Sobyet at pagbibigay proteksyon sa hilagang gilid ng opensiba patungong Kaukaso. Si Hitler, nabatid ang simbolikong halaga ng pangalan ng lungsod, ay nag-utos na sakupin ito bilang isang lubos na prioridad. Bago magsimula ang labanan sa mga lansangan, naglunsad ang Luftwaffe ng isang malawakang kampanya ng pambobomba laban sa Stalingrad. Sa loob ng ilang araw, walang tigil na binumba ang lungsod na nagdulot ng napakaraming namatay na sibilyan at sumira sa karamihan ng mga infrastruktura. Ang mga guho ng Stalingrad, sa halip na mapadali ang pagsulong ng mga Aleman, ay naging isang labirintong depensibo na pumabor sa pulang hukbo. Hindi napasuko ng pambobomba ang resistansyang Sobyet. Sa pamumuno ni Vasily Chuikov, ginamit ng mga puwersang Sobyet ang taktika ng malapitang depensa, lumalapit sa kalaban upang hadlangan ang paggamit ng lakas ng armas ng mga Aleman. Bawat gusali, bawat pabrika at bawat silong ay naging kuta. Ang wasak na heograpiya ng lungsod ay bahagyang pinawalang saysay ang taktikang kalamangan ng mga Aleman. Noong Agosto, tumawid ang mga unit ng Aleman sa Don at naghanda para sa huling paglusob. Ang pagsakop sa Stalingrad ay itinuturing na rurok ng kampanya ng tag-init. Nagsimulang umatake ang ika-6 na hukbo sa mga hilagang labas ng lungsod, sinusubukang makarating sa sentro at sa Volga. Sa kabila ng mga paunang tagumpay, lalong tumindi ang resistansyang Sobyet, habang patuloy na tumatawid ang mga bagong tropa sa ilog sa kabila ng walang patid na putukan. Mali ang tantiya ng mataas na pamunuan ng mga Aleman sa kakayahan ng mga Sobyet na magpalit ng tao at kagamitan. Ang pulang hukbo na may kalamangan sa operasyong nasa sariling teritoryo ay nag-organisa ng mga tulay ng supply sa kabuuan ng Volga na nagpanatili sa tibay ng mga puwersang nagtatanggol. Bawat metrong teritoryong nasakop ng mga Aleman ay nangangailangan ng matinding pagsisikap at nagdulot ng malaking kaswalti. Ang opensibang Aleman na nagsimula sa mabilis na pagsulong ay unti-unting bumagal habang lumalalim sa loob ng lungsod. Ang mga labanan ay naging lalong brutal at malapitan. Ang inaasahang mabilis na tagumpay sa Stalingrad ay naglaho at ang ika-6 na hukbo ay nalubog sa isang nakapapagod na labanan na magtatagal ng maraming buwan. Ang kautosang 221 at ang pagsisimula ng Sobyet na pagtatanggol sa Stalingrad. Noong ika-21 ng Hulyo, 1942 bilang tugon sa pagsulong ng mga Aleman sa Timog na Harapan, naglabas ang pamunuan ng Unyong Sobyet ng isang kautosang tuluyang magbabago sa kilos ng kanilang mga hukbo. Kilala bilang kautosang 227, malinaw at tahasan ang nilalaman nito. Ipinagbabawal ang anumang pag-atras na walang pahintulot. Ang sigaw na ni isang hakbang paatras ay naging utos na gumabay sa asal ng mga sundalong Sobyet sa mga susunod na buwan. Kritikal ang kalagayang nagtulak sa kautosang ito. Sunod-sunod na pagkatalo ang sinapit ng pulang hukbo sa unang mga buwan ng kampanyang pangtag-init. Ang pagbagsak ng mahahalagang lungsod at ang mabilis na paglapit ng ika-6 na hukbong Aleman sa Volga ay nagdulot ng matinding pangamba sa mataas na pamunuan ng Sobyet. Naniniwala si Stalin na ang kawalan ng disiplina at ang maagang pag-atras ang isa sa mga sanhi ng kapahamakan, kaya't nag-utos siya ng mga marahas na hakbang upang patatagin ang harapan. Itinatag ng kautosang 221 ang mga natatanging unit na may tungkuling barilin ang sinumang sundalong iiwan ang kanilang posisyon nang walang pahintulot. Nagpatupad din ito ng mabibigat na parusa sa mga komandanteng magpapahintulot ng di-autorisadong pag-atras. Bagamat mahigpit at malupit ang mga hakbang na ito, napatunayang epektibo sa pagpapatibay ng pagkakaisa ng mga unit sa mga panahong kritikal.
Habang papalapit ang ika-6 na hukbo sa Stalingrad, sinimula ng mga komandanteng Sobyet ang muling pagsasaayos ng mga depensa ng lungsod. Itinalaga si Vasily Chuikov bilang komandante ng ika-62 hukbo na may pangunahing tungkuling ipagtanggol ang lungsod. Ang kanyang estratehiya ay nakatuon sa paglaban hanggang sa huling sandali gamit ang mga guho ng lungsod bilang likas na depensa. Hinati ang depensa ng Stalingrad sa mga sektor. Bawat isa ay may pinunong responsable. Gumamit ng malapitang taktika ang mga mandirigma upang pigilan ang bentahe ng mga Aleman sa artilyeriya at himpapawid. Sa halip na umatras sa harap ng malalakas na opensiba, ang mga unit ng Soviet ay nagkukubli sa mga silong, wasak na pabrika at gusaling bahagyang nakatayo pa, pinipilit ang kalaban na lumaban para sa bawat metro ng lupa. Binubuo ang mga tagapagtanggol ng Stalingrad hindi lamang ng mga regular na sundalo kundi pati na rin ng mga milisyang sibilyan. Maraming mamamayan ang naipakilos upang tumulong sa pagtatanggol. Naghuhukay ng mga trintsera, nagtataas ng barikada at tumutulong sa lohistika. Ang pakikilahok ng mga sibilyan ay nagbigay ng panibagong sukat sa labanan. Hindi lamang mga sundalo, kundi pati mga manggagawa, kababaihan at kabataan ang lumalaban sa kaaway. Mahalaga rin ang patuloy na pagdadala ng mga karagdagang puwersa sa kabila ng Volga, sa kabila ng walang patid na pambobomba. Tumatawid ang mga unit ng Sobyet sa ilog gamit ang mga bangkang kahoy at pansamantalang sasakyang pantubig. Dala ang mga sundalo, bala at mahahalagang supply. Sa kabila ng mga kaswalti sa pagtawid, ang tuloy-tuloy na pagdating ng tulong ay pumigil sa agarang pagbagsak ng depensa. Pagsapit ng Setyembre, naging labis na marahas ang mga labanan sa Stalingrad. Ang distansya sa pagitan ng mga linya ay lumiit hanggang sa ilang metro lamang at sa maraming bahagi, literal na nagsasagupaan ng harapan ang mga sundalo. Nawalan ng kahulugan ang karaniwang konsepto ng harapan. Ang isang gusali ay maaaring okupado ng mga Sobyet sa isang palapag at ng mga Aleman sa isa pa. Bilang tugon sa matinding pagtutol, pinalawak ng pamunuan ng mga Aleman ang kanilang operasyon at nagpadala ng mas maraming dibisyon ng impanterya at mga tangke sa lungsod. Gayunman, ang pagkawasak ng Stalingrad ay lalong nagpahirap sa paggamit ng mga tangke at mabibigat na artilyeriya. Bawat metro ng pagsulong ay nangangailangan ng napakalaking supply at nagpaparami ng mga kaswalti. Ang diwang dala ng utos na ni isang hakbang paatras ay tumagos sa lahat ng antas ng pagtatanggol ng Sobyet. Sa kabila ng malalaking pagkalugi, patuloy ang kanilang paglaban. Sa ilang sektor, tuluyang naubos ang buong batalyon, ngunit agad itong napapalitan ng mga bagong tropa mula sa kabilang pampang ng Volga. Hindi lamang napigil ng pagtutol sa Stalingrad ang paglusob ng mga Aleman, kundi unti-unti na rin nitong sinimulang pahinain ang mga puwersang mananakop. Ang ika-6 na hukbo na sanay sa mabilisang kampanya noong mga nakaraang taon ay nakatagpo sa Stalingrad ng isang matinding hadlang na hindi nila madaling matalo. Ang labanan na inakalang magiging mabilis na pananakop ay naging isang matagal at nakasisirang tunggalian na kumonsumo ng tao at gamit sa di makayanang antas. Ang pagpapatupad ng Kautusang 221 kasabay ng muling pagsasaayos ng depensa at sama-samang pagsisikap ng militar at sibilyan ay naging susi upang mapigil ang pagsulong ng Aleman sa tag-init ng 1,000 na 142. Ang mga unang pambobomba at ang pagkawasak ng Stalingrad. Sa katapusan ng buwan ng Agosto ng 1942, ang lungsod ng Stalingrad ay naging target ng sunod-sunod na malawakang pambobomba mula sa hukbong panghimpapawid ng Alemanya. Ang Luftwaffe, sa ilalim ng pamumuno ni General Richthofen, ay tumanggap ng utos na sirain ang industrial na infrastruktura, mga linya ng komunikasyon, at ang moral ng sibilyang populasyon bago ang pag-atake sa lupa. Sa loob ng ilang magkasunod na araw, walang patid na inatake ng mga Aleman na eroplanong pambomba ang lungsod na nagresulta sa pagguho ng malaking bahagi nito. Ang unang malakihang pag-atake ay nagsimula noong ika-23 ng Agosto. Sa loob lamang ng ilang oras,
malawak na lugar ng tirahan ang winasak. Mga pabrika, imbakan, estasyon ng tren at mga ospital ang nawasak o naging hindi magamit. Tinatayang mahigit sa 40,000 sibilyan ang nasawi sa mga unang pambobomba na ito. Maraming mga distrito ang nilamon ng apoy na mabilis na kumalat dahil sa init ng tag-init at kakulangan sa mga kagamitan upang labanan ito. Ang pisikal na pagkawasak ng Stalingrad ay hindi lamang nagdulot ng matinding pagdurusa sa tao, kundi nagbago rin sa lungsod na kapaligiran upang maging isang magulong larangan ng labanan. Ang mga guho, sa halip na makatulong sa pagsulong ng mga Aleman gaya ng inaasahan, ay lumikha ng hindi mabilang na mga pansamantalang posisyon sa pagtatanggol para sa mga tropang Sobyet. Bawat gumuhong gusali, bawat kalsadang puno ng guho ay nagsilbing taguan at pagkakataon para sa pagsalakay. Ang pagkawasak ay matinding nakaapekto sa mga sibilyang hindi nakatakas. Libo-libong tao ang naipit sa mga basement ng mga gumuho ng gusali o naghanap ng kanlungan sa mga guho. Marami sa mga sugatan ay walang natatanggap na medikal na tulong at ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng malinis na inuming tubig, kuryente at pagkain ay naging kakaunti mula pa sa mga unang araw ng paglusob. Ang pamunuan ng Sobyet, bagaman tinamaan ng laki ng pag-atake, ay ginamit ang mga guho upang muling ayusin ang kanilang depensa. Ang ikalawang hukbong Sobyet, sa pamumuno ni Vasily Chuikov, ay nagsimulang magtatag ng mga punto ng pagtutol sa loob ng mga guho na nagpapahirap sa pagsulong ng mga unit ng Aleman. Ang mga sundalong Sobyet ay inutusan na ipagtanggol ang bawat bahagi ng lungsod hanggang sa huling tao, gamit ang mga labi ng mga gusali bilang pansamantalang mga trinsera. Samantala, ang mga unit ng ika-6 na hukbong Aleman sa pamumuno ni Friedrich Paulus ay tumawid sa Ilog Don at sumulong patungo sa mga labas ng Stalingrad. Sa kabila ng mga naunang pambobomba, nakatagpo sila ng mas malakas na pagtutol kaysa inaasahan. Ang mga tropang Sobyet na nakabaon sa mga guho ay nagsimulang gumamit ng gerang malapitan, lumalapit sa mga sundalong Aleman upang bawasan ang bisa ng kanilang artilyeriya at pambobombang mula sa ere. Ang mga unang labanan sa lupa sa Stalingrad ay kinilala sa pamamagitan ng matinding sagupaan sa mga estratehikong lugar tulad ng pabrikang pangtraktor ng Dzerzhinsky at mga imbakan ng tren. Ang pagsakop sa bawat blok ng lungsod ay nangangailangan ng mga araw ng mabangis na labanan na may napakalaking bilang ng namamatay sa magkabilang panig. Ang liksi na dating kalamangan ng mga Aleman sa mga naunang kampanya ay halos imposible na sa winasak na lupa. Humiling si General Paulus ng karagdagang puwersa sa mataas na pamunuan ng Aleman. Gayunpaman, ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga mapagkukunan dahil sa sabayang opensiba sa Kaukaso ay nagpapahirap sa pagpapadala ng mga bagong unit. Sa kabila ng mga suliraning ito, nanatiling malinaw ang mga utos ni Hitler. Kailangang sakupin ang Stalingrad sa anumang halaga. Habang lumilipas ang mga araw, nagpatuloy ang mga pambobomba, ngunit bumaba ang bisa nito. Ang Luftwaffe, na naapektuhan ng matinding paggamit, ay humarap sa lumalaking pagsalungat mula sa hukbong panghimpapawid ng Sobyet at sa kakulangan ng gasolina at piyesa. Ang dominasyong panghimpapawid ng mga Aleman na naging mahalaga sa ibang kampanya ay nagsimulang humina sa sektor ng Stalingrad. Ang mga paunang pambobomba na naglalayong sirain ang kakayahan ng Sobyet na lumaban ay sa huli naging balakid sa mga operasyon ng Wehrmacht. Ang mga komandanting Aleman ay nabigong tantiyahin na ang mga guho ay makatutulong sa isang matatag na depensang batay sa labanang malapitan. Ang mga labanan sa Stalingrad na inaasahan sanang saglit lamang ay nagsimulang maging isang matagalang labanan ng pagkaubos. Ang lungsod na urbanong tanawin ng Stalingrad na naging isang dagat ng mga guho ay nagmarka ng simula ng isa sa mga pinakamarahas na yugto ng kampanya. Ang lungsod, bagaman pisikal na winasak, ay nanatiling matatag sa pamamagitan ng katatagan ng mga tagapagtanggol nito, na ginamit ang bawat guho at bawat sirang pader bilang bahagi ng kanilang estratehiya upang pigilan ang pagsulong ng mga Aleman. Ang digmaang urbano, labanang bahay sa bahay.
Noong Setyembre ng 1942, nagsimula ang isang bagong yugto sa labanan sa Stalingrad. Sa malaking bahagi ng lungsod na naging guho dahil sa mga pambobomba mula sa ere, ang mga sagupaan sa pagitan ng hukbong Aleman at ng mga puwersang Sobyet ay naging isang digmaang urbano na lubhang marahas. Bawat gusali, bawat silong at bawat pabrika ay naging isang maliit na kuta na kailangang sakupin o ipagtanggol sa pamamagitan ng labanang malapitan. Ang ikalawang hukbong Aleman sa pamumuno ni Friedrich Paulus ay dahan-dahang sumulong sa mga labas na bahagi ng hilagang lungsod. Nakaharap ng mga Aleman ang hindi inaasahang matinding pagtutol sa mga unang winasak na distrito. Ang mga tropang Sobyet na sumusunod sa mga direktang utos na huwag bumitiw sa teritoryo ay lumalaban mula sa mga guho gamit ang mga makinang baril, mga ripleng pang-sniper at mga granadang kamay. Ang lapit ng sagupaan ay nagpababa sa bisa ng artilyeriya at ng hukbong panghimpapawid ng Aleman. Sa maraming bahagi ng Stalingrad, ang distansya sa pagitan ng mga kalabang linya ay iilan lamang na metro. Ang mga labanan ay nagaganap sa mga palapag ng mga gusali, sa mga lagusan sa ilalim ng lupa, sa mga estasyon ng tren at sa mga guho ng mga pabrika. Isang gusali lamang ay maaaring kapwa-tahanan ng mga sundalo ng magkalabang panig sa magkakaibang palapag o silid. Nawala ang ideya ng isang malinaw na linya ng labanan na napalitan ng isang laberinto ng magkakakonektang posisyon na palaging pinag-aagawan. Ang estratehiya ng mga Aleman ay nakatuon sa pagpapadala ng maliliit na pangkat ng pambomba na suportado ng magaang tangke at galaw na artilyeriya. Kailangang linisin ng mga pangkat na ito ang bawat gusali sa pamamagitan ng mabilis at tuloy-tuloy na pag-atake. Gayunman, ang mga tropang Sobyet na kadalasang nakabaon sa mga pinatibay na silong o nakatago sa mga posisyon sa gitna ng guho ay nagagawang pigilan o kahit lipulin ang mga mananalakay bago pa nila maabot ang kanilang mga layunin. Ang hukbong Sobyet naman ay nagsaayos ng kanilang depensa gamit ang maliliit na malalayang unit. Ang bawat pangkat ay may pananagutan sa isang gusali o seksyon ng kalye at kailangang lumaban hanggang sa huling sundalo. Mahirap ang komunikasyon sa pagitan ng mga pangkat na ito dahil sa matinding labanan at sa pagbagsak ng infrastruktura, ngunit ang malawakang paglaban ay pumigil sa maayos na pagsulong ng mga Aleman. Ang pabrikang pangtraktor ng Dzerzhinsky, ang pabrikang Oktubre Rojo at ang molino ng harina na Gerhard ay naging mga simbolo ng pagtutol. Ang mga industrial na kompleks na ito, bagaman lubhang napinsala, ay pinatibay ng mga tagapagtanggol na Sobyet at naging mga pangunahing punto ng labanan. Sa loob ng maraming linggo, ang mga pag-atake ng mga Aleman ay nauuwi sa kabiguan laban sa mga posisyong ito na may matinding pagkalugi sa magkabilang panig. Ang mga sniper ay gumanap ng mahalagang papel sa yugtong ito ng labanan. Ang mga Sobyet na sinamantala ang mga guho at sirang estruktura ay nagtayo ng mga network ng mga taga-baril na nagdulot ng malalaking pinsala sa mga opisyal at mga subopisyal ng Aleman. Isa sa pinakakilala ay si Vasily Zaitsev, na ang mga operasyon sa gitna ng Stalingrad ay tumulong sa pagpigil ng pagsulong ng kalaban at sa pagpapanatili ng mataas na moral ng mga tagapagtanggol. Ang tindi ng mga labanan sa lungsod ay nakaapekto rin sa moral ng mga sundalo. Ang tuloy-tuloy na tensyon, ang lapit ng kaaway, ang kakulangan ng pahinga, at ang matitinding hindi maayos na kondisyon ay nagdulot ng matinding pagod sa mga tropa. Ang mga unit ng Aleman na sanay sa mabilis na galaw at mga operasyon sa bukas na larangan ay lalo pang nahirapan sa ganitong uri ng digmaan sa Stalingrad. Ang supply ng mga bala, pagkain at gamot ay naging isang hamon para sa parehong panig. Ang artilyeriya ng Sobyet na nakapuwesto sa silangang pampang ng Volga ay nagpapanatili ng tuloy-tuloy na pagputok sa mga posisyon ng Aleman na nagpapahirap sa pagdadala ng mga karagdagang tropa at supply. Ang mga Aleman, bagaman kontrolado ang bahagi ng lungsod, ay hindi nagawang tuluyang putulin ang mga linya ng supply ng Sobyet na gumagana sa pamamagitan ng ilog.
Sa kabila ng mga pagsusumikap ng mga Aleman, pagsapit ng kalagitnaan ng Oktubre ng 1942, ang kanilang pagsulong ay lubhang bumagal. Bawat maliit na pag-usad sa teritoryo ay may kapalit na maraming buhay. Ang mga unit ng Soviet, bagaman nabawasan, ay patuloy na tumatanggap ng mga karagdagang tropa mula sa kabilang pampang ng Volga, kung saan ang mga pabrika sa ilalim ng pamumunong militar ay patuloy pa ring gumagawa ng mga armas at bala sa kabila ng mga pambobomba. Ang digmaan sa Stalingrad ay naging isang brutal na labanan ng pagkaubos. Wala sa dalawang panig ang handang bumitiw sa lupaing hawak at ang bilang ng mga namamatay ay umaabot sa libo-libo bawat linggo. Ang pag-asa ng mga Aleman sa isang mabilis na pananakop sa lungsod ay unti-unting naglalaho sa gitna ng walang tigil na mga labanan sa mga guho. Mga kaalyado ng eksenang Eje at mga panloob na hidwaan sa pagkakabihag ng Stalingrad. Habang ang mga puwersang Aleman ay nakikipaglaban sa loob ng Stalingrad, ang tungkulin ng pagbabantay sa mga gilid ng ika-6 na hukbo ng Aleman ay ipinasan sa mga kaalyadong hukbo ng Eje. Ang mga unit mula sa Romania, Italia at Hungary ay inilagay sa kahabaan ng Ilog Don at sa mga sektor na itinuturing na mas hindi prioridad batay sa paniniwala ng mga Aleman na limitado lamang ang banta ng mga Sobyet sa mga lugar na iyon. Nagtitiwala ang pamunuan ng Aleman na bagaman hindi gaanong bihasa at kulang sa kagamitan, makapananatili sa kanilang posisyon ang mga kaalyado sa sapat na panahon upang matiyak ang ganap na pagsakop sa Stalingrad. Subalit, mula sa simula pa lamang, lumitaw na ang seryosong mga problema kaugnay ng kahandaan, kakulangan sa armas at mababang moral ng mga kaalyadong hukbo. Ang mga tropang Romanian na nakapwesto sa hilagang kanluran ng lungsod ay walang sapat na sandatang panlaban sa tangke at kulang sa suportang mabigat na artilyeriya. Ang kanilang kagamitan ay kalakhan, ay lipas na, at ang kanilang mga linya ng depensa ay masyadong malawak para mapangalagaan ng epektibo. Ang mga puwersang Italyano na itinalagang magbantay sa mas malalayong sektor ay dumaranas din ng parehong suliranin bukod pa sa mga problema sa supply at kawalan ng pagkakaisa. Ang mga unit ng Hungary na nakatuon sa mas hilagang bahagi ay may kahinaan din sa kakayahang makipaglaban sa mga Sobyet. Ang tiwala ng mataas na pamunuan ng Aleman sa mga kaalyadong ito ay hindi bunga ng makatotohanang pagsusuri, kundi dahil sa kagiat na pangangailangang ilaan ang mga tropang Aleman para sa direktang labanan sa loob ng Stalingrad. Ang estratehikong pasyang ito na ginawa sa ilalim ng matinding presyon ay nagbunga ng isang kahinaang struktural sa mga gilid ng ika-6 na hukbo na sa huli ay sasamantalahin ng pamunuan ng mga Sobyet. Sa loob mismo ng hukbong Aleman, unti-unting lumitaw ang mga tensyon bunga ng mga problemang logistikal, pagod sa labanan at hindi pagkakaunawaan sa pamumuno. Ilang opisyal, mula sa antas ng dibisyon hanggang sa antas ng korpus, ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa kakulangan ng mga rekurso at patuloy na pagkapagod ng mga unit sa digmaang urbano. Gayunman, nanatiling matigas ang mataas na pamunuan na sumusunod sa direktang utos ni Hitler na sakupin ang Stalingrad anuman ang kapalit at hindi isinasaalang-alang ang pangangailangang palakasin o buuin muli ang mga posisyon sa gilid. Lalong lumala ang kalagayan ng mga kaalyado ng Eje sa pagdating ng Taglagas. Napansin ng pulang hukbo ang kahinaan ng mga Romanian at Italyano at nagsimulang mag-ipon ng mga puwersa ng palihim sa ilang sektor. Sa ilalim ng pamumuno ni General Alexander Vasilevsky at Georgy Zhukov, isinagawa ng mataas na pamunuan ng Sobyet ang pagpaplano ng isang malakihang opensiba na layuning palibutan ang ika-6 na hukbo ng Aleman sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga kahinaang ito. Bagaman may mga ulat na paniktik tungkol sa mga paggalaw ng tropang Sobyet, ito ay hindi pinansin o minamaliit ng mga Aleman at itinuring na simpleng mga manobrang pandepensa. Ang Estado Mayor ng Aleman na abalang-abala sa labanan sa loob ng lungsod ay hindi gumawa ng mahahalagang hakbang upang palakasin ang kanilang mga kaalyado o paikliin ang linya ng depensa. Samantala, ang mga tropang Romanian at Hungarian na batid ang kanilang kahinaan ay paulit-ulit na humiling ng suporta
lalo na ng mga armas panlaban sa tangke at karagdagang impanterya. Karamihan sa mga kahilingang ito ay hindi pinansin o tinugunan sa paraang kulang dahil sa pagiging prioridad ng mga operasyon sa loob ng lungsod. Sa loob ng Stalingrad, humaharap din ang hukbong Aleman sa panloob na krisis bunga ng hirap ng digmaang urbano. Tumaas ang bilang ng mga nasugatan at may sakit, ngunit kulang ang mga pagamutan. Hindi sapat ang pagpapalit ng mga sundalo at bumababa ang pisikal at mental na kalagayan ng mga unit na unti-unting sumisira sa kanilang kahusayan. Ang kombinasyon ng huminang panlabas na depensa at lupaypay na hukbo sa loob ng lungsod ay lumikha ng perpektong kalagayan para sa isang opensibang estratehiko ng pulang hukbo. Ang tila ba matibay na pagkubkob ng Aleman sa Stalingrad ay may malalalim na bitak na, bagaman nakikita na ng ilang opisyal ay hindi nabigyan ng kaukulang pansin. Ang posisyon ng mga kaalyado ng Asia sa gilid ng pook labanan kasama ang mga panloob na tensyon sa loob ng ika-6 na hukbo ay may mahalagang papel sa naging takbo ng laban. Ang mga kahinaang ito ay lubusang pinakinabangan sa Nobyembre 1942 sa ilalim ng Operasyon Urano na siyang tumalikod sa kapalaran ng mga Aleman sa Stalingrad. Ang huling tangkang Aleman na sakupin ang Stalingrad. Pagsapit ng kalagitnaan ng Oktubre ng 1942, naging kritikal ang sitwasyon sa Stalingrad para sa magkabilang panig. Ang hukbong Aleman, matapos ang mga linggo ng matinding labanan sa lungsod, ay labis ng napagod at pabawas ng pabawas ang mga mapagkukunan. Sa kabila ng mga kahirapan, iginiit ni Hitler na ang lungsod ay kailangang lubusang masakop. Si General Friedrich Paulus, kumander ng ika-6 na hukbong Aleman, ay tumanggap ng utos na magsagawa ng huling paglusob upang masakop ang natitirang mga sektor na kontrolado ng mga Sobyet sa kanlurang pampang ng Ilog Volga. Ang planong Aleman ay binubuo ng pag-ipon ng mga puwersa para sa isang koordinadong pag-atake na nakatuon sa distrito industrial na matatagpuan sa hilaga ng lungsod. Kabilang sa lugar na ito ang mga pabrikang Oktubre Rojo, Dzerzhinsky at Barikadi na nakaligtas sa mga naunang opensiba. Ang layunin ay buwagin ang mga linyang Sobyet, marating ang ilog at sirain ang mga tawiran na nagpapahintulot sa tuloy-tuloy na supply ng mga panibagong puwersa sa mga tagapagtanggol. Noong ika-6 ng Nobyembre nagsimula ang bagong paglusob. Sa kabila ng lumalalang kalagayan ng panahon, inilunsad ang opensiba na may suporta ng mabibigat na artilyeriya at mga pag-ataking panghimpapawid. Gayunpaman, ang mga naunang pambobomba ay labis nang nagwasak sa lungsod, kaya't ang epekto ng mga bala ay naging limitado sa mga posisyong pinagtibay sa gitna ng mga guho. Ang mga tagapagtanggol na Sobyet na nakapuesto sa mga silong, pader ng pabrika at mga pansamantalang posisyon ay nakapaglaban sa mga unang bugso. Mabagal at magastos ang pagsulong ng mga Aleman. Bawat metrong nasakop ay nangangailangan ng labanan ng harapan at labis na pagkonsumo ng bala at tao. Ang mga unit na umatake ay unti-unting nabawasan. Marami sa mga batalyong kasangkot sa huling paglusob ay halos isang bahagi na lamang ng kanilang orihinal na lakas. Ang kawalan ng sapat na palitan ng mga sundalo at ang matinding pagod sa katawan ay labis na nakaapekto sa moral ng mga tropa. Samantala, ang pamunuan ng Sobyet sa ilalim ni Vasily Chuikov sa agarang depensa ng Stalingrad ay nanatili sa estratehiya ng malalim na depensa. Sa bawat pagkakataong masakop ng mga Aleman ang isang gusali o bahagi ng kalye, may panibagong linya ng depensa na naghihintay ilang metro lamang sa unahan. Ang taktikang ito na sinabayan ng tuloy-tuloy na supply ng mga tauhan at bala mula sa silangang pampang ng Volga ay nagbigay daan sa mga tagapagtanggol upang salagin ang mga paglusob ng mga Aleman nang hindi bumagsak. Ang pakikilahok ng mga Sobyet na taga-baril, mga espesyal na unit ng panlusob at maliliit na grupong autonomo ay lalo pang nagpahirap sa opensibang Aleman. Ang mababang antas ng tanaw dahil sa usok, ang kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng mga pangkat ng manlulusob at ang hirap sa pagpapanatili ng ligtas na komunikasyon ay naging sanhi ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pag-ataking Aleman sa mga walang saysay na aksyon.
Kasabay nito, lalong lumalala ang kalagayang lohistiko ng ika-6 na hukbo. Ang supply ng bala, pagkain at gasolina ay hindi regular dahil sa mga pambobombang Sobyet sa mga rutang panustos at sa masamang kalagayan ng mga infrastruktura. Mabilis na lumalala ang mga sanitasyong kalagayan at nagsimulang kumalat ang mga sakit sa hanay ng tropa. Noong ika-9 ng Nobyembre, matapos ang ilang araw ng tuloy-tuloy na labanan, tuluyang nahinto ang pagsulong ng mga Aleman. Ang mga puwersang Sobyet, bagaman pagod din, ay nagawang panatilihin ang kontrol sa mga mahalagang sektor ng industriya. Hindi na isakatuparan ang layunin ni Paulus na marating ang Volga at putulin ang supply ng mga Sobyet. Ang ikalawang hukbo ay naipit sa isang matagalang labanan, walang kakayahang tapusin ang pananakop sa Stalingrad. Ang pagkabigo ng huling paglusob ay hindi sinundan ng pag-atras o makabuluhang reorganisasyon. Alinsunod sa mga utos ni Hitler na natili sa kanilang mga posisyon ang ika-6 na hukbo, na ngayoy lantad sa papalapit na panganib ng isang malawakang kontraopensiba ng mga Sobyet. Ang pagpupumilit na panatilihin ang kontrol sa isang lungsod na halos lubusang nasira at ang pagtangging isaalang-alang ang mga alternatibong estratehiya ay nagpako sa isang sitwasyong lubhang marupok. Sa mga sumunod na araw, pinabilis ng pamunuan ng Sobyet ang paghahanda para sa isang opensibang layuning hindi lamang maibsan ang presyon sa Stalingrad, kundi baguhin ang takbo ng digmaan sa katimugang bahagi ng silangang Prente. Samantala, sa loob ng lungsod, nagpatuloy ang labanan, ngunit ang mga puwersang Aleman na nawalan na ng kakayahang umatake ay napilitang lumaban sa mga hiwa-hiwalay na sektor nang walang tunay na posibilidad na makamit ang ganap na tagumpay. Ang Operasyong Orano at ang pagsisimula ng pagsalakay ng mga Aleman. Noong Nobyembre ng 1942, ang pamunuan ng mga Sobyet ay handa ng ilunsad ang isang malawakang opensiba sa sektor ng Stalingrad. Ang operasyong tinawag na Orano ay dinisenyo upang ipalibot ang ika-6 na hukbong Aleman at ang mga puwersa ng mga kaalyadong ehek na nakalatag sa mga flanko na mahina dahil sa kakulangan ng mga panibagong tauhan at angkop na armas. Sa ilalim ng pamumuno ni na General Alexander Vasilevsky at Georgy Zhukov, nagtipo ng hukbong pula ng malaking bilang ng mga sundalo, tangke at artilyeriya sa mga estratehikong sektor sa hilaga at timog ng lungsod. Ang paghahanda para sa operasyon ay isinagawa ng lubos na lihim. Ang mga unit ng mga Sobyet ay inilagay sa posisyon sa gabi at nagtago sa araw upang hindi matuklasan ng mga Aleman na sasakyang panghimpapawid na nagbabantay. Samantala, ang mga komander ng mga Aleman ay mali ang pagtataya sa laki ng banta na kumbinsido na kulang ang mga Sobyet sa mapagkukunan upang maglunsad ng isang malawakang opensiba sa taglamig. Noong 19 ng 1942 sa ilalim ng masamang lagay ng panahon, sinimulan ng mga puwersang Sobyet ang pag-atake sa mga posisyon ng mga Romanya sa hilaga ng Stalingrad. Sa ilalim ng matinding putukan ng artilyeriya, mabilis na bumagsak ang mga linya ng depensa ng mga Romanya. Ang kakulangan sa epektibong mga armas kontra tangke at ang kulang sa pagsasanay ng mga kaalyadong tropa ay nagpadali sa pagsulong ng mga Sobyet. Sa loob lamang ng ilang oras, nawasak ng mga puwersa ng hukbong pula ang harang at nagsimulang umusad patimog na nagbanta sa likuran ng mga Aleman. Kinabukasan, Nobyembre 20, inilunsad ang pangalawang opensiba laban sa mga posisyon ng mga Romanya sa timog ng Stalingrad. Katulad ng sa hilagang sektor, bumagsak ang depensa sa harap ng dami at kalakasan ng mga Sobyet. Ang mga unit ng mga Aleman na nasa pagitan ng dalawang sektor ng pag-atake ay biglang naging mahina na walang kakayahang magtatag ng magkakaugnay na linya ng depensa. Noong 23 ng Nobyembre, nagtagpo ang mga puwersang Sobyet mula hilaga at timog sa bayan ng Kalach sa kanluran ng Stalingrad. Ang taktika na ito ay nagtapos sa pagsasara ng bilog sa mahigit 250,000 tropa ng ehek, kabilang na ang buong ika-6 na hukbong Aleman, ilang dibisyon ng mga Romanya, mga unit ng ika-4 na panserang hukbo at iba pang mga katulong na unit.
Ang pagsalakay na naabot sa loob lamang ng 4 na araw ng labanan ay nakulong ang mga puwersang Aleman sa isang bulsa na walang ligtas na daan para sa supply at walang agarang paraan ng pagtakas. Ang mataas na pamunuan ng mga Aleman na nagulat sa bilis at lawak ng opensibang Soviet ay nag-react ng huli. Ang mga komunikasyon sa pagitan ng ika-6 na hukbo at mga mas mataas na utos ay naging hindi regular dahil sa pagkasira ng mga linya ng komunikasyon. Sa simula, iminungkahi ng ilang opisyal ng Aleman ang agarang pag-atras papuntang kanluran upang subukang basagin ang pagsalakay, ngunit tinanggihan ito ni Hitler at inutusan si Friedrich Paulus na panatilihin ang kanilang mga posisyon sa Stalingrad. Sa loob ng nakulong na perimeter, mabilis na lumala ang kalagayan. Ang mga reserbang pagkain, bala at gasolina na limitado na bago pa man ang pagsalakay ay hindi sapat upang suportahan ang mga tropa sa mahabang panahon. Ang malamig na taglamig, mga sakit at kakulangan sa mga pangunahing supply ay nagdulot ng pagdami ng mga nasawi sa hanay ng mga sundalong Aleman at mga kaalyado nito. Samantala, pinalakas ng hukbong pula ang kanilang mga posisyon sa paligid ng bulsa. Pinatibay ng mga Sobyet ang panlabas na singsing upang hadlangan ang anumang pagtatangka ng pagbasag at nagsimulang planuhin ang karagdagang mga operasyon upang unti-unting pahinain ang depensa sa loob ng pagsalakay. Kasabay nito, nagde-deploy ang mga bagong unit ng mga Sobyet upang harangin ang mga posibleng pagtatangka ng mga Aleman na magligtas mula sa labas. Ang Operasyong Urano ay naging isang malupit na suntok sa estratehikong posisyon ng Wehrmacht sa silangang prente. Ang pagkawala ng kakayahang gumalaw, ang kawalang kakayahan na palakasin o lumikas sa ika-6 na hukbo at ang dominasyon ng mga Sobyet sa inisyatiba ay nagbago ng balanse ng puwersa sa rehiyon. Ang kalagayan ng mga nakulong na tropa sa Stalingrad ay naging isang krisis militar na walang kapantay para sa Alemanya sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagsalakay na itinayo sa huling bahagi ng Nobyembre ng 1942 ay matibay at mahirap basagin. Sa kabila ng ilang mga pagsubok ng mga puwersang Aleman mula sa labas ng bulsa, ang ika-6 na hukbo ay nanatiling napalayo, pinilit mabuhay sa mga natitirang mapagkukunan at harapin ang isang walang awa na taglamig ng walang totoong pag-asa ng kaligtasan. Mga utos ni Hitler at ang pinilit na pagtutol. Matapos maisara ng hukbong Sobyet ang kanilang palibot noong huling bahagi ng Nobyembre ng 1942, naipit ang ika-6 na hukbong Aleman sa Stalingrad kasama ang iba't ibang unit ng mga Romanian at mga katuwang na tropa. Kinailangan ng agarang desisyon upang subukang iligtas ang mga napalibutang tropa. Gayunpaman, tahasang iniutos ni Hitler kay Friedrich Paulus na panatilihin ang kanilang mga posisyon at gawing isang kuta ang lugar na nasa ilalim ng kanilang kontrol upang makatiis hanggang dumating ang panlabas na tulong. Ang konsepto ng kuta ng Stalingrad ay nangangahulugang matatag na pagtutol sa kabila ng masamang kalagayan. Tinanggihan ni Hitler ang mga paunang mungkahi ng ilang opisyal na nagmungkahi ng agarang pagtakas patungong kanluran bago pa tuluyang maisara ang palibot. Para sa mataas na pamunuan ng Aleman, hindi katanggap-tanggap sa politikal at simbolikong pananaw ang pagsuko o pag-atras. Si General Paulus, na mahigpit na sumusunod sa mga natanggap na utos, ay nag-organisa ng mga depensibong posisyon sa loob ng lungsod sa pamamagitan ng mga nagsasariling sektor. Bawat dibisyon ng Aleman ay binigyan ng responsibilidad na ipagtanggol ang partikular na lugar, habang ang mga reserba ng bala, pagkain at gasolina ay muling ipinamahagi upang mapahaba ang kakayahan sa pagtutol hanggat maaari. Gayunman, hindi sapat ang mga natitirang supply para sa matagalang depensa. Umasa ngayon ang napalibutang hukbo sa supply na idadaan sa himpapawid. Tiniyak ni Hermann Göring, punong komandante ng Luftwaffe, kay Hitler na kayang panatilihing may supply ang ika-6 na hukbo sa pamamagitan ng isang himpapawid na tulay. Nakabatay ang pangakong ito sa mga sobrang positibong pagtataya at hindi isinasaalang-alang ang kakulangan ng sapat na eroplanong pangkarga, masamang panahon ng taglamig at lumalakas na pagtutol ng hukbong panghimpapawid ng Sobyet. Simula Disyembre, mabilis na lumala ang mga kalagayan sa loob ng palibot.
lalong naging mahigpit ang pamamahagi ng pagkain. Kaunti na lamang na tinapay, delatang karne at nilabnaw na sopas ang natatanggap ng mga sundalo. Kaunti rin ang supply ng gasolina na siyang naglimita sa galaw ng mga nakabaluting sasakyan at mga truck na pang-supply. Umabot sa 30 degree sa ibaba ng zero ang lamig na nagdulot ng malawakang mga kaso ng frostbite at mga karamdamang ukol sa paghinga. Batid ng pamunuan ng Sobyet ang kalagayan ng mga tropang Aleman kaya't nanatili silang nagpapanatili ng matatag na presyon sa paligid ng palibot. Bagaman walang agarang malalaking opensiba, pinatatag ng mga puwersang Sobyet ang kanilang mga posisyon na pumigil sa anumang tangkang pagtakas. Bukod dito, palagian ding binomba ng artilyeriyang Sobyet ang mga pansamantalang palipara na ginagamit ng Luftwaffe na lalong nagpahina sa bisa ng tulay himpapawid. Sa loob ng Stalingrad, nagsimulang bumagsak ang moral ng mga tropang Aleman. Ang kakulangan ng pagkain, ang hindi sapat na kasuotan para sa taglamig, ang pagdami ng mga sugatang hindi ma-evacuate, at ang pagkaunawang walang agarang pagligtas ay unti-unting sumira sa psikolohikal na katatagan ng mga sundalo. Gayunpaman, patuloy pa ring tumutupad sa utos ng pagtutol ang karamihan ng mga unit, batid na mahigpit na pinarurusahan ang sinumang susuko ng paisa-isa. Si Paulus mismo, bagaman batid ang kaseryosohan ng kalagayan, ay hindi nagsagawa ng anumang hakbang upang suwayin ang mga tagubilin mula sa Berlin. Dahil sa matinding pakiramdam ng tungkulin at disiplina militar, nanatili siyang pinamumunuan ang kanyang punong himpilan sa lungsod at ipinagpatuloy ang organisasyon ng pagtutol gamit ang mga natitirang kakayahan. Gayunman, palala ng palala ang pagiging hindi regular at putol-putol ng komunikasyon palabas. Pagsapit ng kalagitnaan ng Disyembre, umabot na sa kritikal na antas ang mga reserbang supply. Kapag may tinapay, ito ay hinahaluan ng mga pinong supa upang madagdagan ang dami. Sa maraming pagkakataon, ang mga rasyon ng karne ay napalitan na ng mga kabayong kinatay. Kakaunti na ang mga gamot at ang mga pansamantalang ospital ay wala ng mga pangunahing gamit upang gamutin ang mga sugatan. Samantala, ang tangkang pagligtas ng pangkalahatang grupo ng mga hukbo ng Don na pinamumunuan ni Erich von Manstein ay mabagal na umusad patungong Stalingrad. Gayunman, limitado ang operasyon sa mga mapagkukunan at matindi ang tinatamong paglaban mula sa Sobyet. Patuloy na umasa ang mga sundalong naipit sa lungsod sa tulong na hindi kailanman dumating ng epektibo. Hindi nagtagumpay ang desisyon na gawing kuta ang Stalingrad upang baguhin ang estratehikong kalagayan. Sa halip, lalo lamang nitong pinahaba ang pagdurusa ng mga 10,000 sundalong naipit na wala ng tunay na pag-asang manalo. Nanatiling matatag ang palibot at lalong lumala ang kalagayan ng ika-6 na hukbo habang lumilipas ang bawat araw. Ang nabigong pagligtas ni Manstein at ang Pasko sa palibot ng Stalingrad. Pagsapit ng kalagitnaan ng Disyembre ng 1942, inilunsad ng mataas na pamunuan ng Aleman ang Operasyong Bagyo ng Taglamig, isang pagtatangkang wasakin ang palibot ng mga Sobyet sa Stalingrad at palayain ang ika-6 na hukbong naipit. Pinamunuan ang operasyon ni General Erich von Manstein na komander ng bagong tatag na pangkalahatang grupo ng mga hukbo ng Don. Ang layunin ay buksan ang isang koridor patungo sa lungsod bago tuluyang bumagsak ang mga napalibutang puwersa dahil sa gutom, lamig at kakulangan ng supply. Itinipon ni Manstein ang kanyang mga puwersa sa timog sa lugar ng Kotelnikovo na may layuning mabilis na sumulong pakanluran at kumonekta sa ika-6 na hukbo. Bagaman sanay at bihasa ang mga magagamit na tropa, hindi ito sapat para sa isang operasyong ganoon kalaki. Nagsimula ang opensiba noong ika-12 ng Disyembre sa ilalim ng napakahirap na kalagayan ng panahon. Sa kabila ng ilang paunang tagumpay, sinalubong ng lumalakas na paglaban ng mga Sobyet ang mga puwersa ni Manstein habang papalapit sa linya ng palibot. Sa loob ng Stalingrad, pansamantalang tumaas ang moral ng mga sundalong Aleman sa pagdating ng balita tungkol sa opensiba. Inaasahan na darating ang pagligtas sa loob ng ilang araw. May ilang opisyal pa ngang nagsimulang maghanda ng mga plano upang suportahan ang pagputol mula sa loob sa pamamagitan ng pag-organisa ng mga reserbang mobile at pagpapatatag ng mga sektor ng depensa.
Gayunpaman, nakadepende ang anumang pagkilos sa pagtanggap ng direktang mga utos mula sa Berlin at patuloy na iginigiit ni Hitler na manatili sa kanilang mga posisyon ang ika-6 na hukbo nang hindi sinusubukang basagin ang palibot sa sariling inisyatiba. Bagaman sa simula ay may magandang simula ang pagsulong ni Manstein, unti-unti itong bumagal. Ang kakulangan sa sapat na reserba, mga suliraning logistikal at matinding paglaban ng mga Sobyet ang pumigil sa tagumpay ng opensiba. Noong ika-18 ng Disyembre, ang mga tropang Aleman ay nasa mahigit 50 kilometro pa rin ang layo mula sa Stalingrad at bigong masira ang bilog ng mga puwersang Sobyet na nakapalibot sa lungsod. Samantala, sa loob ng palibot, patuloy na lumalala ang mga kalagayan. Ang pagdating ng Pasko ay hindi nagdulot ng anumang ginhawa sa mga sundalong Aleman. Ang mga pagdiriwang na dati-rati ay may mga seremonyang militar at bahagyang pagsasama-sama ay naiwang mga simbolikong gawain na lamang sa mga pansamantalang kanlungan. Karamihan sa mga sundalo ay kaunti na lamang na matigas na tinapay at nilabnaw na sopas ang natanggap bilang nag-iisang handa sa pista. Patuloy na bumababa ang temperatura na nagiging sanhi ng kahirapan sa pagpapatakbo ng mga sandata at sasakyan. Ang mga sulat at mensaheng ipinadadala mula sa Berlin ay nagtatangkang panatilihin ang diwa ng pakikipaglaban, binibigyang diin ang kabayanihang pagtutol ng ika-6 na hukbo at sinasabing paparating na ang tulong. Subalit sa katotohanan, nauunawaan ng maraming sundalo na lalong lumiliit ang posibilidad ng pagligtas. Ang kakulangan sa bala, gasolina at mga gamot ay ginagawang hindi na matatagalan ang kalagayan. Ang mga sakit, partikular ang tipus at disenteriya, ay kumakalat sa mga nanghihinang tropa. Ang mga pansamantalang ospital na itinayo sa mga nagyayelong basement ay halos hindi na makapagbigay ng tulong sa mga sugatan at may sakit. Maraming sundalo na labis ng mahina upang lumaban ay namamatay sa kanilang mga posisyon o habang inililipat sa mga lugar ng paggamot. Lalo pang bumagsak ang moral ng maging malinaw na hindi makakamta ng pagsisikap ni Manstein ang kanyang layunin. Pagsapit ng katapusan ng Disyembre, tuluyan ng ipinahinto ang opensiba at napilitang umatras ang mga tropa ng pangkalahatang grupo ng mga hukbo ng Don sa harap ng mga bagong pag-atake ng Sobyet. Sa loob ng Stalingrad, ang kumpirmasyon ng kabiguang ito ang tuluyang nagtadhana sa kapalaran ng ika-6 na hukbo. Sa kawalan ng pag-asang mailigtas at wala ng sapat na mapagkukunan upang mapanatili ang matagalang pagtutol, dalawang pagpipilian na lamang ang kinakaharap ng mga naipit na tropa. Ipagpatuloy ang paglaban sa imposibleng kalagayan o sumuko, isang opsyong tahasang ipinagbawal ni Hitler. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, lalo pang naging desperado ang kalagayan sa loob ng Stalingrad, kung saan mas nakikipaglaban na ang mga sundalo sa gutom at lamig kaysa sa kalaban. Bagaman matapang, hindi nagbago ng takbo ng mga pangyayari ang tangkang pagligtas. Nanatiling naipit ang ika-6 na hukbo at tila hindi na may iwasan ang kanilang kapalaran habang ipinapakita ng Sobyet na taglamig ang kanyang matinding kalupitan. Ang pagbagsak ng tulay panghimpapawid at ang pagkaubos ng ika-6 na hukbo. Mula noong Disyembre ng 1942, ang kaligtasan ng ika-6 na hukbong Aleman na napalibutan sa Stalingrado ay nakasalalay lamang sa tulay panghimpapawid na inorganisa ng Luftwaffe. Tiniyak ni Hermann Göring kay Hitler na kakayanin ng kanyang mga eroplano na maghatid araw-araw ng kinakailangang toneladang supply upang mapanatili ang kakayahang lumaban ng mga tropa. Ang pangakong ito, na batay sa mga optimistikong kalkulasyon, ay hindi tumutugma sa mga lohistikal at meteorolohikal na realidad sa silangang harapan. Hindi sapat ang bilang ng mga eroplanong pangkargamento upang matugunan ang mga pangangailangan ng ika-6 na hukbo. Bukod dito, karamihan sa mga sasakyang panghimpapawid ay mga lumang modelo o hindi akma sa matinding kondisyon ng taglamig sa Rusya. Araw-araw, hinaharap ng abyasyong Aleman ang hamon ng paglipad at paglapag sa mga pansamantalang paliparan sa ilalim ng palagiang banta ng putok ng mga Sobyet at ng matinding lamig na nagpapahirap sa pagpapatakbo ng mga makina at sistemang hidroliko.
Ang paliparan ng Pitomnik ang naging pangunahing sentro ng pagtanggap ng mga supply. Ang iba pang mga paliparan, gaya ng Sagumrak, ay nagsilbing pantulong ngunit limitado ang kakayahan. Nagdadala ang mga eroplano ng pagkain, bala, gamot, at paminsan-minsan ay gasolina. Kapalit nito, iniaalis ang mga malubhang sugatang kayang tiisin ang mahirap na pagbiyahe pabalik. Gayunman, hindi kailanman naging sapat ang mga dalang supply upang matugunan ang batayang pangangailangan ng mga naipit na tropa. Ang karaniwang araw-araw na supply na naihahatid ay naglalaro lamang sa pagitan ng 80 at 100 tonelada, malayo sa 300 toneladang itinuturing na pinakamababa upang mapanatiling nasa kondisyon ng ika-6 na hukbo. Lalong dumarami linggo-linggo ang mga nawawalang eroplano dahil sa mga pag-atake ng mga Sobyet at mga aksidenteng dulot ng masamang panahon na lalo pang nagpapahina sa bisa ng tulay panghimpapawid. Sa loob ng Stalingrado, lalong lumala ng hindi na mababawi ang sitwasyon. Biglang lumiit ang rasyon ng pagkain. Halos ilang daang gramo na lamang ng tinapay ang natatanggap ng mga sundalo bawat araw. Hinaluan pa ng mga sangkap gaya ng supa upang madagdagan ng dami. Napilitan ang mga tropa na katayin ang mga kabayo at maghanap ng anumang uri ng pagkain sa mga guho. Pinahina ng gutom ang mga sundalo, binawasan ang kanilang kakayahang lumaban at pinalala ang pagkalat ng mga sakit. Mabilis na lumala ang kalagayang pangkalusugan. Ang kakulangan ng mga gamot at pangunahing kagamitang medikal ay nagdulot ng malayang pagkalat ng mga impeksyon sa mga kampong ospital. Maraming sugatan ang hindi nabibigyan ng wastong lunas at namamatay sa mga karamdamang sa ibang pagkakataon ay maaaring gamutin. Lumaganap ang tipus, disenterya at mga impeksyon sa baga sa mga nanghihinang tropa. Lalo pang pinasama ng matinding lamig ang sitwasyon. Bumaba ang temperatura sa ibaba ng 30 antas na yelo. Ang mga damit panlamig, kung meron man, ay hindi sapat o hindi akma. Maraming sundalo ang nakaranas ng matinding pagyayelo ng mga kamay at paa na nauwi sa pagputol ng mga ito o kamatayan dahil sa gangrena. Lubhang bumagsak ang moral sa loob ng pagkubkob. Sa kabila ng mga pagsisikap ng opisyal na propaganda na magpadala ng mga mensahe ng kabayanihang paglaban, nauunawaan ng karamihan sa mga sundalo na hindi malamang na sila ay maililigtas. Ang pagsasama-sama ng gutom, lamig, sakit at kawalan ng mabuting balita ay unti-unting sumisira sa pagkakaisa ng mga unit. Sinikap ng pamunuan ng Aleman na panatilihin ang estrukturang organisasyonal, ngunit lalong naging mahirap na tipunin ang sapat na puwersa para sa epektibong mga operasyong pandepensa. Ang mga utos ng lokal na kontra-atake o pagpapatibay ng mga sektor ay halos hindi na maisakatuparan dahil sa kakulangan ng mga lalaking kayang lumaban. Maraming unit ang nanatili lamang sa pangalan na may kaunting mga nakaligtas na pilit na pinanghahawakan ng kanilang mga posisyon. Ang presyur ng mga Sobyet, kahit hindi laging isinasagawa sa malalaking opensiba, ay tuloy-tuloy sa pamamagitan ng pag-ataking artilyeriya, mga paglusob ng maliliit na pangkat at sistematikong pagbabantay sa mga paliparan. Hindi maiiwasan ang unti-unting pagkaubos ng puwersa. Ang tulay panghimpapawid, sa halip na maggarantiya ng kaligtasan, ay lalo lamang nagpahaba ng pagdurusa ng mga naipit na tropa. Pagsapit ng katapusan ng Disyembre, hindi na kinaya ng Luftwaffe ang pagpapatuloy ng operasyon. Umabot na sa hindi na matatagalan ang mga nawawalang eroplano at mga tripulante at halos simboliko na lamang ang naihahatid na supply. Halos wala ng kakayahan ang ika-6 na hukbo na lumaban sa isang malawakang opensiba ng mga Sobyet. Iniwan ng kabiguan ng tulay panghimpapawid ang ika-6 na hukbo sa isang desperadong kalagayan. Walang posibilidad na makatanggap ng sapat na dagdag na puwersa o supply. Walang kakayahang sirain ang pagkubkob at nasa ilalim ng di makataong kondisyon, ang pagkatalo ay naging usapin na lamang ng panahon. Ang pagsuko ni Pablo. Pagsapit ng huling bahagi ng Enero ng 1943, hindi na kayang ipagpatuloy ng ika-6 na hukbong Aleman ang kanilang kalagayan sa Stalingrado. Pagkatapos ng ilang buwang labanan, gutom at sakit, ang natitirang puwersa ay nasa bingit ng ganap na pagbagsak. Nabigo ang mga pagtatangka ng pagsuplay sa pamamagitan ng himpapawid
at ang komunikasyon sa labas ay naging madalang at hindi maaasahan. Karamihan sa mga natitirang sundalo ay nasa sukdulang pagkaubos ng lakas, hindi na kayang makapagbigay ng organisadong paglaban. Noong ika-22 ng Enero, nagpadala ang pamunuan ng Soviet sa pamamagitan ng general na si Konstantin Rokossovsky ng mungkahi ng pagsuko kay General Friedrich Paulus. Nangako ang alok ng makataong pagtrato sa mga bihag kung agad na susuko ang ika-6 na hukbo. Gayunman, alinsunod sa mga utos ni Hitler, tinanggihan ni Paulus ang panukala nang hindi nakipag-usap. Ang tuwirang utos mula sa Berlin ay lumaban hanggang sa huling tao at huwag isaalang-alang ang pagsuko sa anumang kalagayan. Makalipas ang ilang araw, inilunsad ng pulang hukbo ang huling opensiba upang paliitin ang panloob na pagkubkob. Nagsimula ang pag-atake noong ika-10 ng Enero sa pamamagitan ng matinding pambobomba ng artilyeriya na sinundan ng magkakaugnay na paglusob ng mga impanterya at tangke. Ang paglaban ng mga Aleman, bagaman matapang sa ilang bahagi, ay pira-piraso at desperado. Ang kakulangan sa bala, pagkain at matinding lamig ay hindi na nagpapahintulot ng matagalang depensa. Pagsapit ng ika-25 ng Enero, nahati na ng mga puwersang Sobyet ang bulsang Aleman sa dalawang pangunahing sektor. Isa sa Hilaga, kung saan nakapwesto ang karamihan ng puwersang panlaban, at isa sa Timog, kung saan naroon ang natitirang pamunuan at ilang nagkakalat na unit. Naging mga maliliit na bulsa ng paglaban na lamang ang natitirang labanan, at maraming sundalong Aleman ang kusa ng sumusuko sa kawalan ng kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban. Noong ika-30 ng Enero, itinaas ni Hitler si Friedrich Paulus sa ranggong mariskal, ang pinakamataas sa hukbong Aleman. Simboliko ang layunin ni Hitler. Wala pang Aleman na mariskal ang nabihag ng buhay at inaasahan niyang pipiliin ni Paulus na magpakamatay sa halip na sumuko. Gayunman, harapin ni Paulus ang malinaw na katotohanan at nagpasya na sumuko upang maiwasan ang ganap na paglipol ng kanyang mga tao. Noong ika-31 ng Enero, nabihag si Paulus sa silong ng dating tindahang univermag sa sentro ng Stalingrado, kung saan niya itinatag ang kanyang punong himpilan. Sumuko siya sa puwersa ng pulang hukbo nang walang paglaban. Agad na ipinaabot sa Berlin ang balita ng kanyang pagkabihag na nagdulot ng matinding pagkabigla sa mataas na pamunuan ng Aleman. Pagkatapos ng pagsuko ni Paulus, unti-unting humupa ang labanan sa timog na bahagi ng lungsod. Gayunman, may ilang maliliit na pangkat ng mga nakahiwalay na sundalong Aleman ang nagpatuloy ng paglaban sa hilagang bahagi ng Stalingrado sa loob ng ilang araw. Karamihan sa kanila ay sumuko rin noong ika-2 ng Pebrero ng 1943 na siyang naging opisyal na katapusan ng labanan. Ang pagsuko ng ika-6 na hukbo ay naging isang walang kaparis na sakunang militar para sa Alemanya. Mahigit 70,000 sundalong Aleman at ng kanilang mga kaalyado ang nabihag. Marami sa kanila ay nasa kalunos-lunos na kalagayang pisikal, pinahina ng gutom, sakit at lamig. Sa mga nabihag, maliit na bahagi lamang ang nakaligtas sa tindi ng mga kampo ng bilangguan ng mga Sobyet. Ipinagdiwang ng Estado Mayor ng Sobyet ang tagumpay bilang isang pambihirang tagumpay na estratehiko at moral. Ang pagkabihag ng isang Aleman na mariskal kasama ng 10,000 bihag ay nagpapatunay sa kakayahan ng pulang hukbo na talunin ang mga pinakabeteranong puwersa ng Wehrmacht. Naging simbolo ng paglaban ng Stalingrado at naging isang mahalagang panibagong yugto sa takbo ng digmaan sa silangang harapan. Ang pagsuko ni Paulus at ang paglipol sa ika-6 na hukbo ang nagwakas sa presensyang militar ng Aleman sa Stalingrado. Ang lungsod, nagganap ng nawasak, ay napasa kamay ng mga Sobyet. Mula sa puntong ito, magsisimula ang pulang hukbo ng sunod-sunod na opensiba na magdadala makalipas ang 2 taon hanggang sa Berlin. Ang pagkawasak ng Stalingrado at ang halaga ng tao sa labanan. Nang matapos ang labanan sa Stalingrado noong Pebrero ng 1943, halos ganap nang nawasak ang lungsod. Ang mga paunang pambobomba mula sa himpapawid, ang tuloy-tuloy na pag-atake ng artilyerya
at ang mga buwang labanan sa kalunsuran ay nagbunsod sa karamihan ng mga infrastruktura na maging guho. Ang mga pabrika, gusaling tirahan, ospital at paaralan ay halos ganap na nawasak na nag-iwan ng tanawin ng mga guho na bahagya ng makilala bilang isang tirahang lungsod. Hindi lamang sa mga gusali na ganap ang pinsala. Ang sibilyang populasyon ng Stalingrado ay dumanas ng napakalaking pagkalugi. Libu-libong kalalakihan, kababaihan at mga bata ang namatay sa mga paunang pambobomba at sa mga sumunod na buwan ng pagkubkob. Marami ang namatay na nakabaon sa mga guho, ang iba ay nasawi dahil sa kakulangan ng pagkain, serbisyong medikal o dahil sa matitinding kalagayan ng taglamig. Sa kabila ng mga pagsisikap na lumikas ng mga sibilyan bago tuluyang makubkob ang lungsod, malaking bilang pa rin ang naipit at nakaranas ng parehong kapalaran ng mga mandirigma. Ganap ang pagkawasak kaya kinailangang agad magsagawa ng senso ang mga autoridad ng Soviet pagkatapos ng labanan upang matukoy kung ilan pa ang nakaligtas na naninirahan sa lungsod. Ipinakita ng mga bilang na mas mababa sa isa sa bawat sandaang dating naninirahan ang naiwan sa Stalingrado matapos ang mga labanan. Ang mga nakaligtas ay hinarap ang mabigat na hamon ng pamumuhay sa gitna ng mga guho, walang agarang akses sa mga batayang serbisyo at ligtas na mga kanlungan. Ang halaga ng tao sa aspeto ng militar ay trahedya rin. Dumanas ng napakalaking kaswalti ang pulang hukbo sa operasyong ito. Bagaman ang tagumpay ng Sobyet sa Stalingrado ay matimbang, ito ay binayaran ng napakataas na halaga ng mga nasawi. Ipinahayag ng mga opisyal na bilang na daan-daang libong patay, sugatan at nawawala sa hanay ng mga Sobyet, bunga ng labanan kada kalye, pambobomba ng artilyerya at mga sakit. Sa panig ng mga Aleman, wasak din ang kanilang puwersa. Sa mahigit 250,000 sundalo na unang naipit sa pagkubkob, humigit kumulang 70,000 ang nabihag. Gayunman, ang matitinding kalagayan sa mga kampo ng bilangguan, ang kakulangan ng pagkain at ang sapilitang paglilipat sa gitna ng matinding lamig ay naging sanhi ng pagkamatay ng karamihan sa mga nabihag. Maliit na bahagi lamang sa kanila ang makakabalik sa Alemanya matapos ang digmaan makalipas ang ilang taon. Napakalawak ng pagkasira ng material sa Stalingrado kaya't hindi na ito naging gumagana bilang sentrong industrial at pangtransportasyon sa loob ng maraming buwan. Ang sistemang rails na mahalaga sa koneksyon sa pagitan ng Volga at mga rehiyon ng Kaukaso ay hindi na magamit. Ang mga pabrikang hindi tinamaan ng mga bomba ay hindi rin mapakinabangan dahil sa kawalan ng manggagawa, kagamitan at supply. Agad na sinimulan ang pagsisikap ng muling pagtatayo pagkatapos ng labanan. Nagpakilos ang estado ng Sobyet ng libu-libong manggagawa. Marami sa kanila ay mga nakaligtas na sibilyan, mga bilanggo ng digmaan at mga demobilisadong sundalo upang simulan ang paglilinis at muling pagtatayo. Prioridad ang pagpapanumbalik ng kakayahang makapaglayag sa Volga at ang muling pagsasaayos ng mga mahahalagang infrastruktura para sa pagpapatuloy ng mga operasyong militar sa silangang harapan. Higit pa sa pisikal na pagkawasak, naging pambansang simbolo ang Stalingrado para sa Unyong Sobyet. Ang paglaban ng mga tagapagtanggol nito, sibilyan man o militar, ay ginamit bilang halimbawa ng kabayanihan sa propaganda ng digmaan. Iginawad sa lungsod ang parangal na titulong Bayaning Lungsod at ang mga nakaligtas nitong mamamayan ay kinilala sa publiko sa kanilang katatagan sa panahon ng pagkubkob. Malalim din na naitala sa kolektibong alaala ng Alemanya ang labanan. Ang laki ng pagkatalo, ang napakataas na bilang ng mga namatay at ang pagkabihag ng isang mariskal ay nakaapekto sa moral ng sandatahang lakas ng Alemanya at ng mga sibilyan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan, naranasan ng Wehrmacht ang ganap at malinaw na pagkatalo sa malawakang sukat na nagdulot ng pagbabago sa pangkalahatang pananaw tungkol sa posibilidad ng mabilis na tagumpay sa silangan. Ang Stalingrado, sa kabila ng halos ganap na pagkawasak nito, ay naging isa sa mga pinakatanyag na tagpo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kumakatawan ang labanan hindi lamang ng sakunang militar para sa Alemanya, kundi pati ng matinding halaga ng tao
at materyal na inialay sa pakikipaglaban para sa kontrol ng silangang harapan. Ang mga kahihinatnan ng Stalingrad at ang pagbabago sa silangang harapan. Ang tagumpay ng mga Sobyet sa Stalingrad na naabot noong Pebrero ng 1943 ay nagkaroon ng malalalim na kahihinatnan para sa pag-unlad ng ikalawang digmaang pandaigdig. Hanggang sa sandaling iyon, ang hukbong Aleman ay nanatiling may inisyatiba sa karamihan ng mga harapan. Gayunman, ang pagkatalo sa Stalingrad ay nagmarka ng simula ng sunod-sunod na mga pag-atras na nagbago sa estratehikong balanse sa silangang Europa. Ang pagkawala ng ika-6 na hukbong Aleman na itinuturing na isa sa mga pinakasanay na puwersa ng Wehrmacht ay isang hindi maibabalik na dagok. Hindi lamang ito isang pagkatalo sa militar, kundi isa ring moral at psikolohikal na kapahamakan para sa sandatahang Aleman. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan, isang buong unit ang nawasak o nabihag ng buo kasama ng isang mariskal. Sa Berlin, nagdulot ng pagkabigla ang balita ng pagsuko ni Friedrich Paulus. Malaki ang inaasahan ni Hitler sa kakayahan ng kanyang hukbo na lumaban sa Stalingrad. Ipinakita ng kanyang pulisiya na huwag hayaang umatras at ang pagpilit na ipaglaban hanggang sa huling tao ang mga limitasyon nito sa harap ng mas flexible at mas naaangkop na estratehiya ng mga Sobyet sa digmaan sa silangan. Sinubukan ng propaganda ng Nazi na bawasan ang bigat ng pagkatalo na inilahad ito bilang isang makabayang sakripisyo na nakapagpabagal sa mga plano ng mga Sobyet. Gayunman, malinaw ang epekto nito sa moral ng parehong mga sundalo at ng sibilyang populasyon ng Alemanya. Mula sa Stalingrad, lumaki ang pagdududa hinggil sa posibilidad ng panghuling tagumpay sa silangan. Sa panig ng mga Sobyet, pinatatag ng tagumpay sa Stalingrad ang tiwala sa kakayahan ng hukbong pula na harapin at talunin ang Wehrmacht. Ipinakita ng tagumpay ng Operasyon Urano na humantong sa paglikha ng pagsalakay at pagkawasak ng ika-6 na hukbo, ang bisa ng estratehikong pagpaplano ng mga Sobyet at ang kakayahan nilang mag-ipon ng lakas sa mahahalagang punto. Kaagad matapos ang pagsuko ng mga Aleman, naglunsad ang mataas na pamunuan ng mga Sobyet ng mga bagong opensiba sa kahabaan ng silangang harapan. Bagaman ang ilan sa mga operasyong ito ay nakatagpo ng epektibong pagtutol ng mga Aleman, ang pangkalahatang takbo ay kumiling na pabor sa Unyong Sobyet. Sa buong 1943, nabawi ng hukbong pula ang mahahalagang teritoryo, kabilang ang Kharkov at Kursk, at nagsimulang sistematikong sumulong pakanluran. Nagkaroon din ng epekto sa diplomasya ang tagumpay sa Stalingrad. Nakumbinsi nito ang mga kaalyado sa kanluran na hindi lamang lumalaban ang Unyong Sobyet, kundi kaya nitong gumanap ng makabuluhang opensibang papel laban sa Alemanya. Ang persepsyong ito ay nakaimpluwensiya sa mga desisyong ginawa sa mga susunod na pagpupulong gaya ng sa Teheran noong 1943 kung saan ipinlano ang pagbubukas ng ikalawang harapan sa kanlurang Europa. Sa aspeto ng militar minarkahan ng Stalingrad ang pagtatapos ng kakayahang magsagawa ng malakihang opensiba ng mga Aleman sa silangang harapan. Mula noon, napilitan ng Wehrmacht na umangkin ng depensibong posisyon, sinusubukang pigilan ang mga pag-usad ng mga Sobyet gamit ang papaliit na mga mapagkukunan. Ang mga pagkalugi sa Stalingrad ay hindi na muling napunan, hindi sa dami ng mga sanay na tropa ni sa kagamitan. Ang reorganisasyon ng mga puwersang Sobyet matapos ang Stalingrad ay nagbigay daan din sa pagpipino ng mga taktika at estratehiya na matagumpay na ginamit sa mga susunod na kampanya. Pinahusay ng hukbong pula ang kanilang mga kakayahang lohistikal, ang koordinasyon ng pinagsamang mga armas at ang kanilang kahusayan sa pagsasamantala sa mga siwang sa mga linya ng kalaban. Lumago ng malaki ang internasyonal na prestihiyo ng Unyong Sobyet matapos ang tagumpay sa Stalingrad. Para sa maraming mga tagamasid sa buong mundo, ang katatagan at tagumpay ng mga Sobyet ay naging isang punto ng pagbabago sa digmaan laban sa Axis. Nagsimulang kilalanin ang sakripisyo ng milyon-milyong sundalo at sibilyang Sobyet bilang isang mahalagang salik sa pagkatalo ng rehimen ng Nazi. Nag-iwan ang labanan sa Stalingrad ng malalim na sugat sa magkabilang panig.
Para sa Alemanya, nangangahulugan ito ng simula ng mabagal, ngunit hindi na mapipigil ang pag-atras sa silangan. Para sa Unyong Sobyet, ito ay kumatawan sa pagpapatunay ng kanilang kakayahang lumaban at naging tulak para sa mga susunod na opensibang magtatapos sa pagsakop ng Berlin noong 1945. Binago ng pagsuko ng ika-6 na hukbong Aleman sa Stalingrad ang takbo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nawalan ng daan-daang libong sundalo ang Alemanya at hindi na nito nagawang panatilihin ang kontrol sa silangang harapan. Mula sa sandaling iyon, lalong sumulong ang hukbong pula at nagsimulang mabawi ang mga sinakop na teritoryo. Halos ganap na nawasak ang Stalingrad. Nagsimula ang muling pagtatayo nito hindi naglaon matapos ang labanan at itinuring bilang patunay ng pagsisikap ng Unyong Sobyet na patuloy na lumaban. Naapektuhan ng pagkatalo ang Alemanya kapwa sa aspetong militar at sa tiwala ng kanyang mamamayan sa tagumpay. Ipinapakita ng nangyari sa Stalingrad ang laki ng labanan sa silangan at ang napakalaking kabayaran ng buhay na idinulot nito. Hindi lamang ito labanan sa pagitan ng mga hukbo, kundi isa ring pagsubok ng katatagan para sa mga sundalo at sibilyan sa ilalim ng napakahirap na kalagayan. Nagkaroon ng tuwirang mga kahihinatnan ang kinalabasan ng labang ito sa kung paano nagtapos ang digmaan sa Europa.